Oy, kumusta ka? Maraming salamat dahil naparirito ka na naman sa subscribers Hilakbot Stories. Thank you! Ako pong muli si Red. Welcome back sa lahat ng mga solid HTV positive listeners natin, mga silent listeners, regular nating mga tigapakinig at yung mga palagi na rin po na mga alam mo yung nakikikulitan sa ating premiere. And especially sa ating mga solid na channel members, maraming salamat po. Kuwento ni na Bleasley, Claire at ni Chad ang bida sa ating episode ngayong gabing ito. So eto na ang kanilang mga karanasan. San. Echo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. December po noon at mag-isa lamang ako sa bahay. Ang aking papa po noon ay nasa trabaho, so ako lamang po talaga ang naroroon sa bahay. Magtatanghaling tapat na rin po noon, Sir Red. Ang aming munting bahay po kasi, Sir Red, ay napapalibutan ng pader, kaya naman kulong na kulong kami doon. So bandang 10:00 ng umaga ay dinaanan ako ng antok at dahil wala talagang magawa, nag-decide ako na matulog na lamang at sanay naman din talaga kasi ako na matulog ng ganoong oras. Nang mga sandaling iyon, alam ko na unti-unti na lamang sa aking pagkakapikit ay talagang lalamunin na ako ng antok hanggang sa ito na nga ang nangyari. Alam na alam ko noon na nasa kalagitnaan ako ng himbing ng aking pagkakatulog ay bigla na lamang po akong nanaginip. Hindi ko na po maigalaw yung katawan ko. Hindi ko rin po mabigyan ng eksplanasyon kung bakit parang nanghihina ako ng sandaling yun. Naimulat ko po yung mga mata ko noon, Sir Red. Naigagalaw ko at tinitingnan ko ang buong paligid ko, pero tanging iyon lamang ang bahagi ng aking katawan ang siyang malaya kong naigagalaw. Hanggang sa unti-unti ay napagtatanto ko, binabangungot na ako. Ang pakiramdam ko noon, Sir Red, ay parang nananaginip ako sa loob ng isang panaginip, nagising ako tapos nanaginip ulit at nasa loob na naman ako ng isang panaginip. Ganun ang nangyari sa akin nung araw na iyon. Alam kong nakatatlong bangon ako at sa tuwing tatayo ako at lalabas ng pinto, diretso na ako sa sala na kung saan ako natulog kanina at doon ay ilang beses ko po na nakikita ang aking sarili at parang nasa loob ako ng panaginip. Hanggang sa ang pinakahuling na panaginipan ko po ay meron na pong madre sa aking ulunan. Meron din pong isang nilalang sa aking paa pero hindi ko po maaninag kung ano exactly siya. Yung nasa paanan ko ay tumatakbo lang siya palabas ng pintuan ng paulit-ulit. Ganun lang ang ginagawa niya. Tapos sa sala namin ay merong malaking aparador na malapit lamang sa aking hinihigaan. Sa aking pagkakatanda, isinara ko yung pinto ng aparador bago ako natulog. Pero sa panaginip ko, nagbubukas-sara siya ng mabilis at paulit-ulit lang din. Yung madre sa ulunan ko ay naroroon lamang. Hindi siya gumagalaw. Sa hindi ko malamang kadahilanan din, ay nilukob ako ng sobrang hilakbot. Ewan at bigla din akong nagising at paggising ko ay pagod na pagod ako. Pero hindi pa po ako nakakabangon ng tuluyan. Nakatingin lamang po ako sa bubong namin. So wala silang kisame, ibig ko sabihin. Kaya nasa bubong siya nakatingin. So yun. So habang nakatingin po ako doon, iniisip ko kung ano ang mga nangyari. Napatingin ako sa aking ulunan
at nakita ko ang aming aparador na bukas. Sa sobrang takot ko noon ay dali-dali akong bumangon at lumabas ng bahay para mahimasmasan sa nangyari. At sa tingin ko ay totoo ang mga naganap sa panaginip ko. Mahilig naman talaga din ako sa mga kwentong katatakutan, pero itong nangyari sa akin, Sir Red, ay ayaw ko nang maulit at balikan. Hindi na din naman ako magtataka dahil ang mismong bahay namin ay meron na rin talagang mga history at mga kwento na mayroon talaga nagpapakita. Never ko pa naman talaga silang nakita simula nang naikikwento sa amin ito kaya tinatawanan ko lang. Pero nang ako na ang naka-experience ay tinutubuan talaga ako ng takot. May nakakakita din daw paminsan na merong tao sa bahay namin kahit alam nilang nakapadlock naman ang aming gate at pinto. Yun lang po, Sir Red, at maraming salamat. More stories to come. At thank you kung ito po'y inyong isasama sa inyong SHS. Ito na nga, naisama na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Guys, medyo intindihin nyo na lang po yung kanyang story kasi hinilot ko na lang po siya hanggang sa makakaya ko. Kasi talagang yung pagkaka-organize ng kanyang kwento kasi ay hindi ganon kaganda. Totoo po yun. So ito yung kumbaga inayos ko na lang siya on the spot para nang sa ganun ay makarelate o kaya ay maintindihan po ng ating mga tagapakinig. So maraming salamat pa rin kahit papaano sa sender po natin. Walang iba kundi si Blissly. At alam ko ito ay sa Facebook yata niya sinedli kung hindi ako nagkakamali. Okay, so salamat kung sa Facebook man or sa ating email ka nagpadala. Pero mas maganda, magiging maayos ang iyong pagko-compose sa next story mo kung ikaw ay humihigop ng kape ni Lola Trinidad. May vanilla, coconut caramel, hazelnut, butterscotch, barako din po tayo ng mga flavors ngayong buwan na ito. So sana i-check out nyo na bago ma-check out ng iba. Dahil limited stocks lamang yung vanilla at yung coconut caramel. At kung sakali man naguguluhan ka saan ba talaga yung ating merch, puntahan nyo na lamang po ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page para ma-like nyo na rin po at nang sa ganun ma-follow sa kada posting sinasama po doon ini-incorporate yung direct link ng ating HTV merch para nang sa ganun kayo din po ay makabili, kayo din po ay makatikim ng Kape ni Lola Trinidad. At i-check out nyo na, pakyawin nyo na po lahat ng mga makikita nyo dyan dahil yung iba ay talagang bagsak, discounted at saka huwag nyo na hintayin yung mga 5, 6, 7 ganun kasi every magsweldo, 15 ata kung daw nagkakamali or kalagitnaan ng buwan, merong sulit sweldo sale. So hanapin nyo na lamang ang HTV merch o kaya like and follow Kape ni Lola Trinidad Facebook page at ang Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page para sa direct link. Ayan, so medyo alam ko yung iba dyan naguluhan tungkol sa panaginip na napanaginipan, na nasa loob ng panaginip, nagpatuloy yung panaginip, pagkagising niya, nananaginip na naman siya, hindi niya alam kung gising siya, nangihina siya. So yun nga, totoo yan, kahit sino naman, alam ko na experience na rin ng ilan sa mga nakikinig sa atin yung ganito. Kaya kung may same experience ka, yung parang nasa loob ka, nasa dream loop kumbaga, pakishare naman po ano yung naranasan ninyo exactly at ano yung mga nakita ninyo. Kasi kung ito pagbabasehan natin, ako hindi ko rin mabigyan ng kasagutan kung tutuusin Kasi kahit maging po sa akin, nung part na sinabi niya dun sa kwento niya na may madre, ako naman talaga nagbalik na naman sa isipan ko yung bangungot ko. Yun po yung kauna-unahang bangungot ko. Buti naman hindi na po nasundan. Pero ang kaibahan po ay nakatakip naman yung mukha niya ng belo. Yun nga yung kinikwento ko sa inyo nakaraan pa. Nabangungot na rin po ako. Totoo po yan. Nadilat ko rin ang aking mga mata. Nadidinig ko talaga yung radyo. Naririnig ko rin po yung aircon. Naririnig ko rin po yung ingay sa labas. Well, in fact, nakwento ko na rin po ito sa nung nagsisimula pa lang po kami dito sa Hilakbot 2018 kung hindi nagkakamali. Isa po yan sa mga pinakaunang kwento namin at itong experience kong ito. At alam ko rin nasa Wattpad na rin namin ang Hilakbot ito nilagay yung tungkol sa bangungot. Na kung saan yun nga may humahawak po sa paa ko. Pero bago niya hawakan, nakita ko na po siya sa paanan ko. Itong isang babaeng alam kong matanda siya na nakabelo
na parang ganun po sa mga, alam mo yun, yung mga namatayan ng asawa na matatanda po, ibig sabihin yung mga lolo't lola natin o kaya yung kahit mga pumapasok lang po sa simbahan ng mga nakaitim at nakabelo na nagluluksa pa rin dahil hindi pa tapos yung 40 days nung pagluluksa ng kanila, yung pagluluksa nila simula nang mamatay yung asawa nila. Di ba yung mga ganun, yung mga lola natin ganun eh, yung belo niyang, alam nyo yun, ganun na ganun. Yung nakita ko sa panaginip ko, kung paano ko nalamang matanda siya dahil sa kamay niya. Bukod, guys, totoo to, bukod sa maugat, kulubot na talaga guys yung kamay niya. Hinawakan niya bigla yung aking mga paa at doon na ako hindi nakakilos. Doon na talaga yung parang, hindi ko ma-explain basta kung bakit ganun. Kinikilabutan ako kapag naaalala ko talaga yun. Pero maraming salamat talaga dito sa ating first story sender. Na-remind mo na naman sa akin yung bangungot na yan. But anyway, ito na nga tayo sa ating ikalawang kwento mula naman po ito sa ating Facebook. So first time lamang daw po siya na magbahagi ng kanyang story, pero sisikapin daw niya ang kanyang makakaya para daw maintindihan natin ang kanyang experience. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nangyari po ito noon, Sir Red, nang ako ay nasa third year college. Nasa QC ako that time kasi OJT po namin at dun din kasi ako na-assign. Alam ko, Sir Red, malapit lang sa inyo. Okay. Huwag ko nababanggitin. But anyway, sabi niya, malapit lang daw sa amin yung pinag-OJT-han niya. Anyway, almost 3 months daw tumagal yung kanyang OJT doon sa establishment na yon. Nung first 2 months, uwian pa po ako noon. Kasi almost 4 hours yung biyahe mula sa amin hanggang sa pinag-OJT-han ko. Kaya pagdating ko talaga sa OJT ay parang pagod na pagod ako. Ramdam ko to, yun bang parang papasok ka pa lamang stress na stress ka na, di ba? Lalo na sa biyahe, lalo na sa traffic, ubos ang oras mo talaga dyan. But anyway, kaya ito daw po yung naging dahilan kung bakit nag-decide itong ating sender na mag-stay in na lang sa building daw nila for the last month na kanyang OJT. So nung pinagpaalaman daw po niya ang kanyang mga manager, maging yung mga mentors daw niya, natawa ako. And at the same time ay nabigla at napaisip na rin sa mga sinabi nila. Bale, meron kasi akong manager po na 4 doon sa department namin, which is 2 babae and 2 lalaki. So, ang sabi po nung isang manager ko, sabi ko naman sa'yo ay mag-stay ka na noon pa para at least nakatitipid ka na ng pamasahe. At sumundot naman po yung isang manager ko ng, basta wag ka na lang matatakot sa kanila dito ha. Ay, oo nga pala. Sabat naman nung ikatlong manager ko. Meron kasing mga, alam mo na, may mga friends tayo dito sa building. Baka magpakilala sila sa'yo kapag dito ka mag-stay in. Pero wag ka mag-alala, hindi naman sila nananakit. At sabi na naman nung ikalawang manager ko, oo, totoo yun, mababait yung mga yun. Minsan nga lang magpapakita sa'yo or kaya minsan ikakatok lang sa door ng room mo and gagawa lang naman sila ng mga kaluskos, mga ingay. Pero hindi naman sila nananakit talaga. Sabi ko naman, nananakot lang kayo eh. At sabi naman din nung aking ika-4 na manager, hindi sila nagbibiro. Meron talaga dito isang babae at isang lalaki. Pero paramdam lang naman sila. Yun lang naman yung lagi nilang ginagawa. So sinabi ko sa pabirong tono, wow ha. Sige, kung magpapakita sila at sinabi nyo rin naman na friends naman sila dito, di makikipagkaibigan na lang din ako. At nagtawanan na lamang sila, Sir Red, sa sinabi ko. Still hindi ako naniniwala kasi sa mga pinagsasabi nila. Nung uwian pa ako,
8 a.m. to 5 p.m. kasi yung pasok ko noon, Sir Red. Pero nung nag-stay in na ako, as in yung schedule ko po yung nagpalit na rin. Naging 8 a.m. to 8 p.m. na. Required din po kasi talaga sa hours nung OJT namin, kaya talagang gusto ko na rin tapusin. Yung mga first few nights ng pag-stay in ko, wala talagang kakaibang nagaganap. Kaya talagang tawang-tawa ako kapag naaalala ko yung pananakot sa akin ng aking mga manager. 2 double deck kasi yung bed doon sa room namin. And every time na magigising ako, wala na rin yung kasama ko doon sa room. Kasi yung iba, maaga, at yung iba naman na hindi pa bumabalik from work, which is nasa same building pero ibang department. Yung kasama ko po doon at palagi kong naaabutan at nakakasabayan ay itago na lang natin sa pangalang si Kuya Jimboy. Late na rin po paminsang dumarating siya sa room at maaga din namang umaalis. Air condition po yung room kaya talagang tatamarin ka kapag babangon ka sa tuwing duty mo na. Pero wala talagang magawa dahil kailangan talagang tapusin. Meron pong akong isang experience dito. Ito pa lang pala yung experience niya, Diyos ko. Anyway, sige, tuloy natin. Sabi niya kasi, mga 8:20 p.m. nung araw na iyon, hindi ko na rin po maalala kung ano yung exact date. Natapos ako sa pinapanood ko noon. Bumalik ako sa room para matulog. Nagsa-sound trip ako at nakasalpak yung earphone sa tenga ko. Dinalaw ako ng antok past 9 p.m. Alam kong ako lamang ang mag-isa sa room. Pero kung kailan malapit nang matapos talaga ang OJT ko, Sir Red, at kamalas-malasan na kung kailan wala din akong kasama, ay saka ko mararanasan ang pagpaparamdam na noong una ay tinatawanan ko lamang. Nakakatakot talaga, Sir Red, isipin na nung una meron pong bumulong sa akin. Sinabi niya kung nasaan daw ang kanyang kasintahan. Ganun na ganun exactly yung words niya, Sir Red. And partida nun, naka-earphones ako. Napatingin ako bigla sa aking MP3 sa pag-aakalang doon ko nadinig o kaya ay may something na mali sa piniplay ko or kasama ba iyon sa aking pinakikinggan. Pero wala, Sir Red. Ang natatandaan ko pa nga po noon na kanta ay yung Who Am I ng Casting Crowns, which is, oo tama, Christian song siya. And then biglang dito nagparamdam sa akin kaya imposible na may Tagalog na words na madidinig sa kanta. Doon ay agad din na tinanggal ko yung earphones ko. Nagtataka din ako, Sir Red, na sa kung bakit pagkadinig ko ng salitang iyon na napakalinaw na animoy ibinulong umalapit sa tenga ko yung babae na nagsalita nun, nagising talaga ako. Hindi ko rin mawari kung matagal na din ba akong gising or nakapikit lang ba ako or isang panaginip o bahagi ng panaginip yun. Hanggang sa meron akong nakitang anino. Anino na nanggagaling mula sa labas ng aming room. Nakikita ko kasi yung anino nung paa niya sa malaking siwang sa aming pintuan. Ang buong akala ko ay si Kuya Jimboy na iyon, pero nagkamali ako. Kilalang kilala ko si Kuya Jimboy. May susi siyang sarili kaya agad-agad din siyang papasok ng marahan, lalong-lalo na kung meron siyang kasama. Ganon din naman na kasi ako sa kanya. Pero nung time na iyon, napansin kong ang tagal-tagal na naka-standby yung aninong iyon sa tapat ng aming pintuan. I even called Kuya Jimboy pero wala akong sagot na nadinig. Hanggang sa pinuntahan ko na yung pinto
At dito talaga ako napahiyaw, Sir Red, sapagkat pagkabukas ko, malakas at malamig na hangin ang sumalubong sa akin at hindi lamang iyon, walang katao-tao sa labas. Kinabukasan, inamin ko sa mga managers ko ang nangyari at sinabi nila sa akin na ayan kasi hindi ka naniniwala sa kanila. Pero di ba sabi nga sa'yo, friendly naman eh, hindi sila nananakit. Nagpaparamdam lang, di ba? Kaya doon pa lang ako naniwala, Sir Red. Nandoon pa lang ako naniniwala sa existence nitong mga paranormal beings na ito. Ano po kaya talaga ang tunay na nangyari? Lalong-lalo na syempre sa akin na alam kong wala naman akong psychic ability o kaya naman hindi naman active yung third eye ko kung meron man. Bakit ko sila naramdaman? Bakit sila nagpakita sa akin? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. At masasagot yan ng lahat naman nakikinig sa atin. So kung halimbawa meron man kayong idea dito at pwede nyo pong masagot yung kanyang pinakahuling katanungan, possible ba yun? Di ba wala kang psychic ability, alam mo sa sarili mo, yung iyong dito third eye hindi naman talaga active, di ba? Bakit ka nakaramdam, nakakita? So ano daw bang meron at ano daw ba yung possible na alam mo yung dahilan kung bakit niya ito naranasan? Yun ang sagutin at pinapasagot niya sa comment section, guys. So kung meron kayong kaalaman, bagsak nyo na po ang komento dyan sa comment section at sooner or later kapag halimbawa naayos na rin daw po ni Admin Clay, may mga kwento din daw kasi siya nakikita dyan na pinopost ninyo sa comment section. One of these days, kikwento na lang po, inanarrate na lang din natin or isasama sa mga regular compilations natin kasi may mga story na talaga kaming nakikita na pinopost sa comment section. So pwede naman po yun, welcome naman po yun. Pero by this time, isang katanungan ang nais po natin na masagot at syempre kaliwanagan ang hinahanap dito ng second sender natin. Kaya kung hanggat maaari may kaalaman ka, mas deep kumbaga ang kaalaman mo, comment mo na yan dito po sa ibaba ng ating videong ito. Okay? Third and last story naman. Ito naman ay galing po sa ating email again at sa pamamagitan ng isinend sa atin ni Chad. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So hello po sa inyo, Sir Red. Maikli lamang po itong kwento kong ito. I've been a silent listener po talaga, pero this time ay hindi ko po talaga pakakawalan yung pagkakataon kasi nangyari lang po ito kani-kanina lamang. I was with my friends at naglalaro po kami noon nung hapon na yon. Hanggang sa umuwi na po yung isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Aljur. Hinatid namin siya sa kanya mga tito at tita since dun daw muna siya mag-stay. So paghatid namin sa kanya, bumalik na agad kami ng isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Cassie. Nag-Chinese garter kami at naglaro ng ilang oras. Hanggang sa meron pong nagpatigil sa laro namin na iyon dahil si Cassie, sinabi niya na may nakita daw po siya sa terrace at parang kamuka ni Aljur. Nagkatakutan kami talaga noon, Sir Red, kaya hinatid ko na lamang din yung kaibigan kong si Cassie pa uwi. Very unforgettable itong experience naming ito dahil ito yung first time namin na maka-encounter ng doppelganger. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So yun lang daw yun, guys. Hinahanap ko patuloy kung may katuloy. Pero dun lang talaga. Sabi niya, that's all po. More power sa inyong channel at sana po yung mabasa kahit ganito po kaikli.
ilang taon na kayo? Tanong ko muna, Chad, ilang taon na kayo? Nag-Chinese garter pa pala kayo? Medyo elementary ka ba? Or meron bang laro na Chinese garter online? Kasi di ba alam ko mga kabataan naglalaro nito, yung mga medyo elementary, gano'n. Hindi kasi dinisclose dito kung ilang taon na siya. Medyo na-weirduhan ako kaya feeling ko mga bata pa tong mga to eh. Pero in fairness yung tag dito, yung kanyang pagkakasulat dito as in parang nakipagkwentuhan lang siya sa akin bilang kuya. Kaya kung elementary ka man o kaya ay grade schooler pa lamang, maraming salamat kahit papaano ay naririto ka, nasundan mo kami at nabigyan mo kami ng kaunting kwento na katulad nito. Pero syempre, baka naman kasi alam nyo yun, namamalikmata lang si Cassie o kaya malabo lang ang mata niya, di ba? Kasi doppelganger agad, ganun ba yun? Di ba? Kasi parang napaka-precise kasi nung storyline. So tinitingnan ko lang kanina, so alam ko na parang hinatid si Aljur tapos biglang nakita sa terrace. So basically, it's a doppelganger. Pero yun nga, wag na lang natin questionin kasi unforgettable experience daw sa kanila. It's their first time na maka-encounter ng ganito. So, kailan yung second time? Ano kayong gagawin niyo sa second time? Ano bang ginawa niyo after nang makita ninyo to? Di ba dapat kasi pinapaalam niyo rin muna doon sa nakita ninyo at ginaya ng doppelganger? Kasi kapag ganon, may ginawa kayo right after ninyo makita at nag-jump into conclusion kayo na doppelganger talaga yan, di dapat sinabi nyo kay Aljur na nakita nyo yung doppelganger niya. Bahala siya kung maniniwala siya o hindi, di ba? Yun daw ang pinaka-basic na dapat mong gawin kapag may nanggaya sa kakilala mo na as in kamukhang kamukha kahit yung bulto ng katawan para daw maputol yung chain ng kamalasan or pangit na mangyayari. Something like that, di ba? So alam ko tuloy parang ito sina Chad parang grade school lang talaga sila kung hindi ako nakakamali. Correct me if I'm wrong na lang, Chad, kung tama yung aking pakiwari pagdating dito. But anyway, maraming salamat. Just in case kayo man ay mga ganitong nasa edad na medyo bata-bata pa, wala pa sa legal na age at sakaling meron po tayo mga, for example, Madre Martina series, alam niyo na, rated, 18 to ha? SPG para din sa ilan na mga gory, or sabihin din naman gory, not necessarily gory, yung mga aswang anthology natin, di ba katulad ng ating mga pinadinig sa inyo nung Holy Week. Sana po ay, alam nyo yung lahat ng playlist, yung content ng playlist natin for Gabi ng Lagim Season 5 ay napakinggan nyo na. And once again, ang bayang naglaho, sci-fi, thriller, suspense na series po na akda ni G.Y. Jones ay naka full episode na at sana'y matulungan nyo rin po kami na ma-promote yung mga full episodes natin at ganoon na rin syempre yung pagpapalago sa ating subscriber hub para nang sa ganun ay makaabot din tayo ng 200k at pagkatapos ay itigil na natin ang lahat ng kalokohan. Pero lang, salamat po kung sakali man isa kayo sa mga talagang masugid sa channel na ito, katulad ng mga channel members natin na never nang iwan sa atin from day 1 na inilunsad natin ang ating channel membership at yung mga lahat na sumusunod sa atin, sumusubaybay sa Hilakbot Haunted History, Red Diaries Tagalog Love Stories, kahit konti lamang po yung views. Alam ko po naririyan kayo. Ganon din syempre Sindak Short Stories, kahit konti lang yung views, alam ko nandyan lang kayo. At ganon na rin syempre sa ating Pulang Likido Animated Horror Stories at lalong lalo na dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories. Salamat po talaga. Hanggang sa susunod na SHS. Actually bukas pala kung hindi ako nagkakamali. Thank you very much para sa pakikinig, mga solid HTV positive listeners. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you all, guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.